ba natin i-memorize yung flow of blood through the heart? So, ang goal natin dito ay mabawasan yung need na mag-memorize. Okay? Para mabawasan yung cognitive burden sa atin. Ang approach natin ngayon ay procedural. Ibig sabihin, magdodrawing lang tayo. So, procedure lang yung susundin natin. Okay? Ngayon, ang first step is magdodrawing kayo ng gantong klaseng box, 4x4 box. Okay? After nyo mag-drawing ng 4x4 box, ang next natin gagawin ay tandaan nyo lang yung ilang letters na importante dito. So, ang gagawin natin, mag-start tayo dito sa side na to. And then, dito sa baba. Okay? And then, pataas. And then, dito. So, may mga ilang letters lang tayo. Now, dito muna tayo sa first part dito. Maglagay kayo ng A at saka V. Yung A, ang ibig sabihin niyan, atrium. Tapos yung V, ventricle. Okay? Atrium, tapos ventricle. Alphabetical yan. Mauuna si A, bago si V. Next, sa baba, maglagay tayo ng L, tsaka R. Ibig sabihin ng L, left. Ang ibig sabihin ng R, right. Tama lang naman dahil ito talaga ang left, tapos ito naman talaga yung right. At saka pwede nyo rin isipin na alphabetical yan. L, R. And then yung pataas, later na. Dito tayo sa top part. Top part, maglagay lang kayo ng D, and then O. Yung D, ibig sabihin yan, deoxygenated. And then yung O, oxygenated. Okay? Again, ang tatandaan lang natin, itong 6 letters na to. AV, alphabetical yan, pababa. LR, left and right, alphabetical din yan, papunta dito. And then, DO sa taas, deoxygenated and oxygenated, alphabetical din. Mauna si D, bago si O. Yan yung 6 basic letters na kailangan natin dito. And then, after that, magdodrawing lang kayo ng letter N sa gitna. Okay? So, paano ba yung letter N na sinasabi ko? Ayan. And then, extend nyo lang sila sa labas. And then, maglagay kayo ng arrow. Ayan. Ayan. So, after nating madrawing sa letter N, pwede na nating i-trace yung flow of blood dahil yan yung path na iti-trace ng blood natin. Okay? So, ibig sabihin, nag-start tayo dito. Okay? Nag-start tayo dito, number 1. And then, punta siya dito sa number 2. Punta siya sa number 3. And then, sa number 4. Okay, again, yan yung flow natin. No? Number 1 ito. Number 2. Susundan nyo lang yung letter N natin. Number 3. And then, number 4. So, sa number 1, anong meron dito? Papagtapatin nyo lang tong lahat ng letters. So, meron kang A, meron kang R, tapos meron kang D. So, meron tayong right atrium, wherein yung blood natin deoxygenated. And then, bababa siya ngayon. Okay? Pababa siya. Pababa siya dito sa right ventricle, still yung blood is deoxygenated. And then, tataas siya ngayon dito. Okay? Dito sa number 3, kung saan nagtatapat si L at saka si A. So, sa left atrium, yung blood na natin oxygenated. And then, follow lang natin to. Pababa sa left ventricle, yung blood is still oxygenated. And then ito, palabas na to. Okay? Palabas na yan sa heart. So, ito yung mga basic natin kailangang matandaan. Now, dito, pwede pa tayong mag-add. Okay? Ito, additional information na lang. Itong pinanggalingan niya is vena cava. Okay? Vena cava. Parehas superior tsaka inferior vena cava. Now, saan galing ito? Galing yan sa body. So, from the body, papunta sa superior and inferior vena cava, and then, trace na uli natin tong 1, 2, 3, 4. And then, lalabas to sa aorta. Okay? Lalabas sa aorta. Now, itong inside box, ano yung pwede nating ilagay dito? Tandaan lang natin si PV, lungs, PA. Okay? Ano ibig sabihin yan? So, trace uli natin. Again, right atrium, right ventricle, then PA, pulmonary artery, lungs, pulmonary veins, left atrium, left ventricle, and then palabas, aorta. Okay? So again, ang goal natin dito, masundan natin yung process, ma-memorize natin yung mga letters dahil mas madaling mag-memorize ng letters kaysa mag-memorize ng right atrium, right ventricle, left atrium, etc. Okay? And then, pwede na lang kayong mag-add ng iba pang letters na feeling nyo, ma-memorize yun naman. So, for example, pwede nyong ilagay dito si M, okay, AMV,
And then, dito pwede kayong maglagay ng T. T. Yung M, mitral valve. Kasi, from left atrium to left ventricle, dumadaan yan sa mitral valve. And then, ito namang letter T is tricuspid valve. Kasi, mula dito sa right atrium, papunta sa right ventricle, dumadaan yan ng tricuspid valve. Okay? So, yan. Ganito yung procedure natin kung paano mas mabilis mariretrieve yung information about sa flow of blood through the heart.